Masarap pero mahirap. Pinapadami ng mga pagkain na to ang cancer cells sa katawan mo, no? Guys, ginigising nito ang cancer cells sa katawan mo. So guys, para ito sa ating lahat, para sa inyong lahat, kung gusto niyong malaman ang punot dulo o ang buong detalye nitong video na ito, please stay, panoorin niyo hanggang dulo. Hello, welcome back sa aking YouTube channel. Ako pala si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living, ang inyong ka-herbal tips and healthy lifestyle, ano? So guys, bago 'yan, so narito naman napakahalaga nitong video na ito or tips na ito. Ito ay tungkol sa ating kalusugan upang mapangalagaan natin at maiwasan natin ang mga ganitong uri na pagkain at alak. So guys, bago yan, please stay and panoorin ang aking video na ito dahil napakalaki at marami kayong matutunan. Pagkatapos nyo mapanood nito, sigurado ako magbabago na ang inyong isip. So narito guys, no? Narito ang aking mga tips, ano? Ito'y tungkol sa ating kalusugan, organic living, health tips, no? Pasensya na kayo no utal-utal, no? So, ginigising nito ang cancer cells sa katawan mo kapag ganito ang inyong lagi niyong kinakain. Una, madalas kumain ng processed meat tulad ng hotdog, bacon, ham, at tocino. At saka mga longganisa, yung mga processed food na tulad ng mga longganisa, yung mga tulad na nga ng ham, tocino, guys. Kung maaari, pwede naman kayo kumain nito, pero dapat wag palagi. Dapat bawat siguro sa isang buwan siguro isang beses lang, wag araw-araw kasi ito'y nakakasama sa ating cancer cells, lalo na sa ating colon. Maraming Pinoy ang sanay na gawing pang-araw-araw na ulam ang mga ganito. Yes, lalo na yung nagtitipid, akala nila nagtitipid. So, mas lalo palang lalala, mapapasama pala ang kanilang kalusugan kapag ganito lagi ang kanilang kinakain, no? So, dapat hindi na bale magastos tayo ng mas mahal sa ulam, kay basta maprotektahan lang natin ang ating kalusugan, no? Tulad sa umaga, 'di ba, sa breakfast kunuhay, so dapat pag breakfast ganyan, may itlog, may tuyo, may ham, may hotdog, tulad longganisa, ganon. So, dapat bawal pala yung mga ganon, guys. So, dapat mas mainam siguro, labanan na lang palaging itlog ang ulam sa umaga kasi healthy naman dahil yan ay nagpapatalino ng ating utak, no? Wag lang yung mga processed food kasi nakakasama sa ating kalusugan, lalo na sa ating colon. Pero ang mga processed meat ay may preservatives at chemical tulad ng nitrates at nitrates at nitrites. Paano ba pagbasa nito, no? Nag-plural at saka naging singular. Kapag palaging kinakain sa mahabang panahon, pwede itong makasira ng cell sa bituka, o 'di ba? So, dapat talaga sa isang buwan, once or twice lang dapat kumain, huwag palagi. Kasi pag lagi ninyo na itong kinakain, ito'y nakakasama na sa ating kalusugan dahil merong itong mga preservatives at mga chemical. So, number Yes, naiugnay ito sa mataas na rest ng ating colon. So, colon talaga natin tatamaan pag mga ganito palagi ating kinakain, no? So inaamin ko guys, no, nangyari na rin yan sa akin dahil nung unang panahon,
Kasi sabi nga nila kuripot, matipid. Akala ko, hindi ko pa kasi na-discover nung panahon na yon na ganito pala, na masama pala sa kalusugan. Pero nung nalaman ko na masama pala ito, iniiwasan ko na, iniiwasan ko na talaga na bahala na palagi kaming itlog ang ulam sa umaga dahil healthy naman yan. So number 2, sunog o overcook na inihaw na karne. Yes, totoo po yan. Inihaw na, hindi lang inihaw na karne, pati yung isda, no? Kapag nag-ihaw kayo ng isda o karne, kung anong klaseng karne man yan, kapag may sunog, ang gagawin nyo is tanggalin nyo yung mga sunog. Ano bang Tagalog dito sa, alam mo yung, ay kinakayos, o tanggalin nyo yung mga sunog. Wag niyong kainin, wag kayong kumain hangga't merong pang sunog. Tanggalin niyo 'yan kasi yan din ang cause na nagkakaroon ng cancer cells sa ating katawan. Halimbawa na lang halimbawa na lang yung mga karne na may mga sunog tulad ng barbecue na sunog ang gilid, lempo na maitim ang balat. O di ba? Pag yung lempo na binabarbecue, pag hindi talaga maiwasan na hindi masusunog kasi niluluto nila ng maayos. Kapag nasusunog ang karne, nagkakaroon ng kimikal na pwedeng makasira sa DNA ng cells. O di ba? Ayun. DNA ng cells, paminsan-minsan ay okay, pero kapag madalas na, pwedeng tumaas ang rest. So, maipapayo ko lang talaga, kapag kumain kayo ako, mahilig na akong bumili ng barbecue. Barbecue, lalo na pag tinamad ako magluto, pero hindi madalas. Siguro, naalala ko, siguro sa isang buwan, minsan nga, hindi isang buwan, isang o 2 buwan, tsaka isang beses na ako makabili kapag tinamad ako magluto. Pero pinipili ko talaga, kapag may sunog, tinatanggal ko talaga yung mga sunog. Kasi alam ko nakakasama sa ating kalusugan. So guys, reminder, paalala po sa inyo, kapag bumili kayo o mag-ihaw kayo ng karne, kung anong klaseng karne man yan, please huwag niyong kainin yung mga sunog. Tanggalin niyo bago kayo kumain. And then, yes, yun na yun. So, number 3, sobrang matatamis na inumin araw-araw, no? So, katulad ng soft drinks, milk tea, energy drinks, and matatamis na juice, no? Juice, Tang, Nestea, matatamis yan sila, mga soft drinks, Royal, Coke, basta kinds of soft drinks, lahat na yan ang uri ng soft drinks, bawal. Nakakasira yan ng ating cancer cells, milk tea, energy drink, yun. Iwasan nyo yan kasi yan ang pinagsimulan magkaroon tayo ng kidney or cancer cells, no? So, kaya naman siguro natin yan maiwasan kapag may disiplina tayo sa ating sarili. Hindi man direktang sanhi ng cancer, pero pwede itong magdulot ng obesity, mataas na blood sugar, inflammation sa katawan. Ang mga ito ay konektado sa mataas na risk ng ilang cancer. Oo nga, pag palagi kayong umiinom nito, di ba? Meron akong napanood na laging nag-advise na yan daw laging iniinom nila kaya sila nagkaroon ng sakit na kidney, ano? So, hindi lang pala yung para sa kidney, ito na ay nakakasira din sa ating colon. So, sa ngayon, hindi nyo pa yan mapapansin kasi hindi pa siya nagbibigay ng mga sintomas. Pero kapag lagi nyo iniinom, lagi nyo ginagawa yan, nako, asahan nyo talaga. Unti-unti nang sinisira ang inyong katawan, ang inyong kalusugan kapag hindi nyo yan iniiwasan. So, pang-apat, madalas na pag-inom ng alak. O yan, lalo yung mga lalaki dyan na mahilig hindi makakatulog kapag hindi makainom ng alak. Walang masama pag-inom ng alak, basta may disiplina kayo sa inyong sarili at hindi madalas, dapat pa minsan-minsan lang. Siguro sabihin natin sa isang buwan or 1, 2, 3, tama na yun. Hindi yung araw-araw, araw-gabi, hindi yung ganon. Kasi hindi lang cancer cells, hindi lang nagbibigay ng colon cancer yan, kundi pati sa ating
buong katawan, buong ano na, dun sa loob ng ating katawan, no? Hindi lang yan ang makukuha ng sakit, no? Kapag palaging umiinom ng alak, pwedeng masira ang cells sa katulad ng atay, bibig, lalamunan. O, yung nag-iinom ng alak tapos pinaparisa ng sigarilyo yan. Nasisira yung atay natin, yung bibig natin at saka yung lalamunan, mag-iiba na yung tunog ng ating lalamunan. Ito ang dahilan kung bakit ang sobrang alak ay konektado sa liver cancer at throat cancer. So, pag palagi kang umiinom, ayan, magkakaroon kayo ng liver cancer at throat cancer. So, panglima, paninigarilyo kahit pa isa-isa lang. O, di ba? Kasi pag paisa-isa lang ang pag sigarilyo nyo, hanggang sa hinahanap-hanap nyo na ito, na-addict na, hindi nyo na kayang o hindi nyo na matiis, o hindi nyo na kayang makontrol na isa o dalawang stick lang ang na gagamit nyo na sigarilyo bawat araw. So, hanggang sa na-addict na kayo, pasensya na kayo sa word na addict kasi yun lang alam ko. Hanggang sa nasasanay at na-addict na kayo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima ang sigarilyo na gagamit nyo. Hanggang sa tuluyan ng masira ang inyong kalusugan. Okay. Pero kahit kunti, pero araw-araw ang sigarilyo ay may mahigit na 70 chemical na pwedeng magdulot ng cancer. Biro mo, sa araw-araw na pagsisigarilyo, makakalikom ka ng 70 chemical, maiipon yan doon sa iyong katawan. Nako, nakikita niyo yung mga yung hinahalimbawa dun sa Department of Health na may pinopost sila sa labas na kapag lagi kang nagsisigarilyo, yun ang mangyayari sa katawan mo, no? So, ito ang isa sa pinakamalaking sanhi ng cancer sa buong mundo. Sigarilyo, alak, mga street foods, mga processed food, yan talaga ang dulot-dulo ng mga sakit na tulad ng cancer, kidney, yung mga pagkain at inumin at mga sigarilyo na yan. So, number 6, laging puyat at kulang sa tulog. Yes, inaamin ko po ang number 6. Napakahirap po talagang maiwasan yung number 6, laging puyat at kulang sa tulog. Ay, isa na po ako dyan. Kasi nga tulad po nito nagvlog, hindi po talaga maiwasan na hindi ka mapuyat at kulang sa tulog, no? So, pero nung simulan na ako yung nagka high blood, alas 10 pa lang ng gabi, natutulog na ako. So, gayon, kasi maaga pa lang nag-rest back, nag-engage na ako dun sa mga nanonood sa akin, para pag alas 10 ng gabi, pwede na akong matulog, no? So, kapag lagi kang puyat, stress, at kulang sa tulog, humihina ang iyong immune system. Yes. Hindi lang humihina ang iyong immune system, lagi kang absent-minded, at lagi kang stress, at palagi kang parang wala na sa sarili. Matanda ka na tingnan pag lagi kang puyat at lagi kang stress at kulang sa tulog, no? Ang immune system ang tumutulong maghanap at pumatay ng abnormal o cancer cells sa katawan. Yung immune system pala natin ang nagtumutulong, no? Tumutulong para hanapin at pinapatay nito ang mga abnormal ng cancer cells sa ating katawan. Kaya ang ating immune system ay kailangan nating ingatan, pangalagaan upang lagi tayo araw-araw palagi tayong aktibo, araw-araw palagi tayong malakas. Iwasan magpuyat at iwasan ang laging tulog. So, yung sa mga empleyado ng Pilipinas, siguro naman hindi talaga yan maiwasan mga ganon. Tulad na lang ng mga pulis, sundalo, kasi lagi nag-duty po yan sila. Pero dapat bawiin sa mga masasarap na pagkain, gulay, prutas, yung merong mga fiber, no? Tulad ganon. Number 7,
halos walang gulay, prutas sa pagkain. So, dapat kapag kumain ka pala, dapat merong gulay, prutas, yung matataas ang fiber, no? Kahit puyat ka, basta kumain ka lang ng maraming gulay, tulad ng mga kangkong, spinach, broccoli, petchay, cabbage, yung mga green leafy. Yan ay mataas ang fiber niya. Tapos yung mga prutas na mataas ang fiber, tulad ng apple, no? Kumain na kayo ng prutas at gulay para hindi humina ang ating immune system. Kapag puro fast food, instant noodles at processed snacks, kulangan ang katawan sa vitamins, fiber at antioxidants na tumutulong protektahan ang cells laban sa damage. So, dapat talaga may prutas. Laging kumain ng prutas na mataas ang fiber tulad ng apple. Mag-search kayo sa kung anong prutas ang matataas ng fiber. Sa gulay naman, mag-search din kayo kung anong gulay ang mataas ng fiber para maprotektahan ang cells natin laban sa damage, Para hindi masira ang ating immune system, para laging healthy ang ating katawan. So, bago yan guys. So, paki-subscribe po ng aking channel. Paki-subscribe po ng aking channel. Kung nagustuhan niyo ang aking video, ang aking health tips or organic living health tips, paki-comment po dyan sa baba, and then palike naman po at pa-share. Kung nagustuhan niyo po ito, pa-share po. Sana po nagustuhan niyo po ang video ito. Napakahalaga at napakalaki po nitong tulong para sa guide ninyo araw-araw. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Bye-bye.